Ako si Kiko, isang full-time tambay. Tara, samahan niyo ka. Para sa bidyong ito mga paps ay magtatrabaho tayo. Opo, magtatrabaho. Kahit ito ay labag sa Code of Tambays. Kaya may tatrabahunin tayo kasi request ito ng aking ate. So nagpapagawa siya ng bed frame na yari na nga dito sa metal. Yung higaan daw kasi nila ngayon ay hindi na kinakaya kapag lumilindol na doon sa kwarto nila. Kaya ayan nga mga paps at nag-cutting na tayo ng mga bakal dyan. Hindi ko napapakita yung pag-weld ko. Baka mapuna pa tayo ng ating mga expert sa comment section. So ayan, nabuo na natin yung pinaka paa niya. So yung gagawin natin mga paps ay detachable o pwede siyang maghiwalay. Parang kayo lang, pwede kayong maghiwalay. Dikalas kung baga mga paps. So makakalas yung pinaka frame dun sa kanyang mga post o mga paa. So ito naman yung pinakahigaan niya mga paps. May sukat to mga paps na 55 inches by 75 inches. So kasya ang 6-footer dyan mga paps. Ayan, nare-welding ng kaunti. Hindi po talaga po ako welder at aral lang sa YouTube. So yan, ganyan po. Natapos na po natin. Dito ay naglagay tayo ng dobling salo niya mga paps na angle bar kasi mahirap mapol kapag walang sasalo sa'yo. Ayun mga paps ay tapos na natin. No? Tapos na natin i-weld. So gagawin naman natin ngayon ay yung mga pinag-weldingan naman, pakinisin naman natin. No? Sana all, pwedeng kuminis. No? Ito na naman tayo, prepare na naman para magtrabaho. Ito yung pinaka nakakatamad yung maghanda ka. Lalo na yung magligpit ng mga gamit. So nakakatamad na yun mga paps. Ayun, tamang pakinis lang tayo mga paps. Grind lang. Pwede kaya to sa mukha para kuminis yung mukha ko. Pagkatapos natin mag-grind mga paps ay yung mga nakita natin na kailangan pang i-reweld ay ni-reweld na rin natin yan. And then pakinis ulit. O ganun lang. So pati yung ating pinaka-frame. Itong size nga pala to mga paps ay parang nalalapit siya sa queen size. Pero dahil customize nga to nung aking ate ay yun yung size na ibinigay niya sa akin, 55 by 75. So patuloy lang tayo sa pagpapakinis natin mga paps ay bubutasan na natin yung ating bed frame saka yung mga paa niya. So maglalagay kasi tayo nito. Ito yung gagamitin natin para mag-attach sila sa isa't isa. Ito makakalusot lang itong bolt. Saka may nut yan. Saka may washer natin kabilaan. So ilang beses ko na itong nagawa mga paps. Yung unang-una kong nagawa na bed frame ay ilang taon na rin yung double deck pa yun. Hanggang ngayon ay okay pa naman tayo. Ito yung gagamitin natin. Step drill ay yata ang tawag dito. Limot ko na. Basta maganda siya pang butas kasi mula sa maliit. Pwede kang mamili ng sizes ng butas na gusto mo. So ang ginagamit ko lang dito ay 12 mm. Kasi ito is nasa 10 mm naman to. So para may allowance siya. So hindi naman to gagalaw kasi kabilaan may washer to pag naigpitan natin. So butas na tayo. Let's go! Ayan mga paps, nakapagbutas na tayo ng isa. Sakto-sakto lang yung 10 mm na bolt natin dyan. Tapos yung paa din, bubutasan natin yan mamaya. Unahin muna natin itong pinaka-frame niya. Butasan natin yan. So may sukat din po yung butas niyan mga paps. Hindi ko lang masyadong pinapakita. Para makuha naman po natin yung sukat na pagbubutasan natin sa mga paa, ay test natin siyang i-attach. Para masukat natin yung saktong butas naman para dun sa paa. So, para swak na swak ba yung butas? Shoot na shoot ba? At pag nasukatan na natin yan, butasan na rin natin yung mga post niya. So, napakadaling pangbutas nito mga paps, nitong tinatawag na step drill. So, yan. Swak na swak naman yung pagkakabutas natin mga paps. Naipasok na yung mga bolt. Sana all nakakapasok, no? So, ayan mga paps. Ganyan lang naman yung ano niyan. Simple lang yung design. Request na rin yan nung nagpagawa na wag na masyadong design kasi nga yung tibay yung hinahabol natin. So dito try na nating higpitan mga paps para makita talaga natin kung no langit-ngit itong ating project. Higpit-higpit lang mga paps. So yung bawat post nga pa lang mga paps ay meron niyang tig-apat na butas. Yung mga paps, tapos na natin higpitan and siyempre QC. Try natin
Ako po ay tumitimbang ng nasa 75 kilos. At nakikita nyo, hindi naman siya masyadong nagbe-bend kahit tumalon-talon ako. Medyo madaming beses na rin ako nakagawa ng ganitong frame mga paps dito sa pansarili at yung iba ay sa ibang tao na nagawan ko. Mayroon pang mga double deck. So, ganitong disenyo yung nagugustuhan ko kasi matibay talaga siya mga paps at walang kauga-uga at walang kalangilangit-ngit ba. Kahit nga maglindol pa sa kwarto nyo, intensity 8, intensity 10, wala. Hindi to uga mga paps. Hindi rin maingay. So, wala kayong maririnig na langit-ngit dito sa bed frame na to. Ungol, baka meron paps, ungol.